Istoryahan ta naman ni ang isa sa mga pinakaimportante nga doktrina, isa sa mga essential doctrines. Kag dapat gid tudloi aton nga tun-an. Kumbaga ano ko ng mga essential doctrines nga dapat nang pagpatag mo na kag magtuon mo insakto gid kay para hindi ka ma-consider nga isa ka kulto. Una-una ni ang doctrines of Trinity dapat insakto gid na pagpatag mo kung ang Dios bala isa lang siya or isa sa ka Dios sa tatlo ka persona. Ikaduha is ang divinity ni Jesus Christ, ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, kung ang Bible bla pamatuod gid nga si Kristo anak lang sang, o kung si Kristo bla taho lang gid siya, o kung anak sa sang Dios nga nagpakatao, ti dapat ara ang aton pagtuon da kag ang pag aton ni hibalo dapat insakto man kay amo na silang may kaangtanan sa aton nga mga kaluwasan. Kag ang isa pa gid is the doctrine of salvation. Kumbaga ang kaluwasan mo bla kung diin mo ano yan libre no kung kinahanglan mo pa ni mga budlay para sa imo nga kaluwasan. Kag amo na dapat babasahon ta gid ang Bible halin sa Genesis to Malakay sa Old Testament kag sa New Testament from Matthew to Revelations. Hindi pwede nga consider mo nga kagalingon nga Kristohanon o Diyos nun pero ang imo lang nga ginabasa ang Old Testament. Kag hindi man pwede nga makonsider ka nga believers kung imo man nga ginabasa amo lang to ang sa piyak nga naman New Testament. Dapat kung may New Testament may Old Testament kay ang prophecy sa Old Testament ginapulfill ni Jesus sa New Testament. Kag paano mo ma-explain ang New Testament kung wala mo mabasahan ang Old Testament? Kag subong aton nga istoryahan ini nga doktrina sang Trinity. Isa ni sa mga major doctrines kag dapat hibaluon ta gini. Kumbaga ano gini ayan ang Trinity or Trinidad. Nga importante gini kuno tun ang taning Trinity kay para mabal-an ta ang Dios nga aton nga ginasimba. Kay sa tutuod lang ang Dios hindi mo niya matungkad. Kiwan sa magambal ka gani nga natungkad nimo ang Dios hindi na sa Dios kasi simpre natungkad mo sa mo tao ka lang yan natungkad mo sa. Pero diri ta makuha sa mga verses sa Bible nga nagapamatuod kumbaga ang Trinity bla 3 in 1 ni siya o kung tuwag na 3 in 1 ni siya bla o kung isa lang gid sa ka Dios pero sing napatag sa iban no. Pero kung basahon tang Bible sa Genesis diri lang sa verse 1 kag 2 makita tan ganda diyang ang Dios nga amay kag ang Dios nga espiritu no. Kag ma-proceed kita sa Genesis 1 kapati gid kuya first 3 verses lang ni sa Bible sa Genesis gapamatuod na diya nga may Trinity. Genesis chapter 1. Sa ginsiguran gintugas ang Dios ang kalangitan kag ang duta. No, kumbaga sa ginsiguran kuno gintugas ang Dios ang langit kag ang duta kag ini nga Dios natukoy nga ang Dios nga amay, no? Diri sa verse 1 kag 2 makita ta ang sa verse 1 pa makita ta ang Dios nga amay which is kung sa Hebrew word pa kuno Elohim, no? Kag sa verse 2 ang duta wala pa sing unod sulod kag porma. Ang mabalud nga kadagatan nga nagatabon sang tanan nalikupan sang bugos nga kadudulman kag ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sa tubig. Kumbaga ano kuno ang duta wala pa sing sulod kag porma kag mabalod nga ang mabalod nga kadagatan nagatabon sa tanan nalikupan sang bugos nga kadudulman kag ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang tubig. No, dire pa lang no. First two verses sa Genesis mabasahan ta nga amay Dios nga amay or Dios which is nga Elohim sa Hebrew word. Tapos kag sa verse 2 espiritu sang Dios kung sa Hebreo naman is ruach, R-U-A-C-H, ruach mochilingon espiritu sang Dios or Spirit of God. Kag proceed ta sa verse 3 kag amo gini ang wala na sapak sang iban. Duha plan to sa first two verses pa lang ano naton makita ang Dios which is considered nga ang amay or si Yahweh sa Tagalog nga Bible kag ang sa verse 2 ang espiritu kuno sang Dios nagahulag sa kadagatan or dayon ang Dios nagmando o kung sa iban nga translation sa Bible o kon nagsiling. Kumbaga sa puno-suno sa pulong sang Dios nagambal siya nga ang Dios nagmando magluntad ang kapawa kag dayon may kapawa. No kag pagi sa sinang mga pulong natuga ang tanan nga mga butang. Ang pamangkot
sinuna dibla ang pulong nga ginhambal sa Bible, inibla pulong lang gini siya. Basta-basta na lang to siya yan ginhambal ni sang Dios nga amay. Kag dito na makita kung sino gini nga pulong. Kumbaga, gi-exist gid saya o kon digto lang sa sagyan hambal sang amay. Kumbaga ngini nga pulong mabasaan ta gin-explain ni John kung sino ni ang pulong or ang word nga ginasulat niya sa libro niya kag nabasaan ta sa John chapter 1 verse 1. Dito ni mabalaan kung sino to ang pulong pagambal sa ang Dios nga amay nga kag ang Dios nagmando magluntad ang kapawa. Sino to? Ayan ang pulong, no? Ano ang bako ni John 1:1 ginabaliktad ni ni Jana ni Apostle John to sa may Old Testament sa Genesis. John 1:1 basahon tang ambal ni Jana. Parte man to sa Genesis kagina. Kay sa ginsiguran yara na ang pulong amo ni ang word sinuni kuno nga pulong kaupod sa Dios kag ang pulong mismo kuno Dios. Sinuni kuno ang ini nga pulong. Kag diri ta makita kag nagambal si John nga ini kuno nga pulong amo si Lord Jesus Christ. Kag ini nga pulong isa sa kapersona tungod kay kaupod man sa Dios. Gambal pagid ni John ini nga pulong kuno ya Dios. Kumbaga Dios gid saya. No, sa Genesis pa lang ara na ang pulong kaupod sa Dios kag ang pulong mismo Dios. Oh, proceed ta sa John chapter 1 verse 2. Halin gid sa ginsiguran ang pulong kaupod sa Dios. Verse 3. Paagi sa pulong gintugas ang Dios ang tanan nga mga butang kag wala sang may natuga ko indi paagi sa iya. Kumbaga ang tanan ko nga butang gintugas ang Ginoo paagi sa sininga word sa spoken word ya. Sa iya nga ginhambal nga pulong kag wala kuno sang bisan isa nga may gintuga kung indi paagi sa sina nga pulong kag ina nga pulong amo si Kristo Jesus. Amo na gani dapat basahon ta gid ang Bible alin sa Genesis to Revelation. Hindi tayo magkuha diya sang pudyot-pudyot lang kapag basa mo sa sina nga verse ay si Kristo taho malang ni gali. Hindi amo na kay kung mag-amo ka na ti sala-sala gid mo interpretasyon dapat magbasa ka bilog nga chapter, bilog nga libro tapos ang pang basa-basa mo ipang-compile mo na siya, ipang tipunon, kumbaga tawag na systematic theology nga harap lang example mo si Jesus ayan Dios gid. Hindi ka to magambal lang hindi sa Dios base lang to sa isa lang ka libro nga basa mo, dapat basahon mo gid ang tanan nga libro from Genesis to Malakay to Matthew to Revelation sa Old Testament. Kaya ang Trinity ni sa hindi mo ni siya maintindihan kaya wala gini siya totoo ginhambal sa Bible yang ang Dios Trinity or ang Dios Trinidad. Ang Dios may tatlo ka persona sa isa ka pagka-Dios. Wala na siya nabutang kaya mo nang gusto gid nga pamatian or basahon sang ibanda nga mga grupo. Pero biskan wala nakabutang first sa Bible. Oh, sample ako. Si Edgar. Si Jose ang amay sang amay ni Edgar. Kumbaga mo nang sa lingon tabi. Pero kay gusto gid nila to kibon niya, kung gusto gid nila sang pahapos na lang. Si Jose ang lulo ni Edgar or ni Bro Edgar. Tiamom na di sa Trinity. Wala nakabutang ang Diyos Trinity. Pero kung basahon mo, gapamatuod niya ang Diyos, may isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Kag dapat amo ni ang aton nga anon kag amo ni subong ang aton nga ginatun-an. Kumbaga ang Diyos bala isa sa ka Diyos sa isa man ka persona. Kumbaga ang Diyos bala tatlo sa ka Diyos sa tatlo man sa ka persona. O kung ang Diyos bala isa sa ka Diyos sa tatlo ka persona kagamo na subong mo niya nga ginatun-an. Tambal sa verse 3, paagi sa sini nga pulong gintugas ang Diyos ang tanan nga mga butang kag wala sing may natuga kung hindi paagi sa iya. No ano kunong ginhambal ni John? Nga sa first 3 verses pa lang ni sa Bible nga ara na si Jesus kag siya kuno ang pulong. Amo ginhambal ni John nga si Jesus kuno ang pulong no kag kun padayon no sa pagbasa ni John no sa chapter 1 verse 1 to 14 ang ginhambal ni John kuno no nga ini nga pulong nagpakatao kag amo ini si Jesus. Ini kuno nga pulong nagpakatao nagpakaunod siya kag amo ini si Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ siya wala lang siya sila nga nag-exist lang sa New Testament. Kumbaga na sa Old Testament pa lang hari na ni siya kag amo to ginhambal sa pulong sa Genesis chapter 1 kaupod ni sa Dios. Amo ni ang bali John man sa chapter 1 kaupod man sa sang Dios. Kumbaga wala lang ni siya nag-exist sa pulong kay nabasahan niyo da nga si Jesus gani isang batuhon sa nagambal ang mga Hudyo. Nya wala ka pa gani 50 anyos
Nagambal Jesus mo. Nya kung abtan lang ini ni Abraham, ang nakita ni subong, ngari ko, nagakalipay siya. Pero ang bal sa mga Hudyo, nya paano ka makambal na kilalaan mo siya dyan or naabtangan ni dyan, kaya wala ka pa gani 50 anyos. Nya mas gamhanan ka bala kay Abraham gali, mas gamhanan ka pa bala kay Abraham. Ano ang bali Jesus? Before gintuga si Abraham, ara na kuya. Before Abraham was born, I am. Kag pamatuod gid ang Bible nga John 1:1, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Kag si Jesus siya ara na gid sa ginsuguran. Wala lang siya nag-exist sa New Testament, no? Verse 1 to 14, kung padayunon mo ni basa, mambal na si John, ano ko nang bali dyan? And the word became flesh. Ang pulong nanging tawo or nagpakatawo kag kaupod naton. Kumbaga nagpakaunod siya. Ang buto nagbusong si Maria pag isa bilang espiritu para si Jesus magpakaunod or magpakatao. Pamati kasi John mismo na din naghambal. Hindi na din himo-himo lang. Tapos nagambal-ambal kang amo lang na dapat na himo reference kid ang pulong sa Diyos ang Bible. Kaya para hindi ka magtupa nga kulto. Kaya basta ka tudlo ka nga hindi nakalain sa pulong sa Diyos, bitan ano pa nga grupo, tudlo mo sala-sala kag patalang, consider ka kulto. Siyang nadala mo pa ang ngalan ni Kristo Jesus. Sala ang tudlo mo sa tao, consider ka nga kulto. Kag damo subong exist, kag mo na dapat tunan tagid ang Bible. Ini kuno nga pulong nga natukoy ni John amo si Kristo Jesus, si Lord Jesus. Ano? Sa first 3 verses pa lang sa Genesis mabasahan ta nga may Diyos Amay, Diyos Anak, kag Diyos Espiritu Santo. O basahon talo ato. Tagin suguran gintugas ang Diyos ang kalangitan kag ang duta ang Diyos Amay. Verse 2. Ang duta wala pa sing sulod kag porma kag ang tanan nalikupan sang bugos nga kadudulman kag ang Espiritu sang Diyos nagahulag sa ibabaw sang tubig. Espiritu sang Diyos which is the Holy Spirit. Dayon ang Diyos nagmando o kung nagsiling, nagluntad ang kapawa kag may kapawa. Ang mando niya ginsiling niya muna si Kristo Jesus nga nagpakatao sa John 1:1. Okay, first 3 verses lang sa Bible wala pa ta kagto sa iban pa nga mga verses. No, kay bisan ang concept ng Elohim niya or Yahweh, Diyos nga Amay, ang concept yan kung ang taon ta singular ni saya. Magambal ka gani Diyos nga Amay or Yahweh, Elohim sa Hebreo, singular ni sa means isa lang ni sa. Pero grammatically, ang him, singular, ang him, plural ni saya. Ang elo, singular, pero ang him, plural. Example lang, sa una gani. Sa eskwela ta, ang natudlo sa aton gani, singular, isa lang kung may, wala S. Pero kung may S, plural. For example nyo, table, lamisa, singular. Pero magambal ko rin karong tables, it means with S, plural. Kaya mo man sa Diyos, ang L, which is singular, pero pag ginambal mo sa sugpunan mo sa Elohim, gulpi saga, plural. Kaya dapat amo ni aton nga, tunan. Singular kuno ang L, pero pag ginhambal mo na ang Elohim, plural na siya. Ang word ni Elohim, mara na sa Old Testament, singular ni siya, pero grammatically, plural. No, direta sa makita sa mga verses, ang Elohim, kumbaga, ang Diyos nga Amay ni ba? Ako ang Diyos, isa kapag ka-Diyos. Genesis 1:1, Genesis 1:26, Genesis 3:22 kag 11, chapter 11 verse 7, sa Isaiah chapter 6 verse 8, 48 verse 16, kag 61 verse 1. Makita ta diri nga singular nga word nga Elohim. For example, Genesis 1:26 for sa dimension ta gina. Dayon ang Dios singular. Nagsiling kag karon himuon ta ang taho nga mangin kasubong sa aton kag mangin kaanggid naton. Kumbaga makambasang Ginoo, ang Dios singular. Karon himuon ta ang tawo nga mangin kasubong sa aton kag mangin kaanggid sa aton. Kumbaga siya lang nagambal sa himuon ta pero pagambal niya to gaton naton nga nagambal siya nga himuon na naton or himuon ta gulpi na plural. No? Ang Diyos isa pero pagambal niya gulpi lang plural. Di kag sino na di ko niupod. Kag paano kuno ang Diyos nangin plural? Diri lang yun pabalo na sa Diyos ang Trinity.
ang Dios nga Amay, Dios nga Anak, kag ang Dios Espiritu Santo. Genesis chapter 1 verse 1 to 3. Are, himuon ta ang tao or himuon naton ang tao nga mangin kaanggid naton. Ang pamangkot sino na ang naton? Gulpi lang sa ba nagambal nga muna nga wala man lang sa gali upod o kung may upod gid sa. Ang pamangkot sino na ang naton? Damo ang gambal no nga ini kuno nga naton anghel. Anghel ko ni day mga istorya sang Ginoo. Pero kung pinsaron ta anghel gintugam lang sa Dios. Hindi man siya creator, created beings man lang niya ang mga anghel. Paano sila mag-create kasi sila gani mismo gintugam lang sa Dios. Number 1 na siya. Number 2. Wala man tagin tuga suno sa imahe sa mga anghel. Kaya kung yung tuga ta suno sa imahe sa mga anghel, kaya kung anghel na di mo upo dyan, tani kita subong may mga pakpak man. Pakpak duwa sa tiil, duwa sa likod, kag duwa sa agtang. Nga mo man ang gatabon, samtang ga-worship sila sa Lord, hindi sila pwede ka-worship, daya nga wala sila pakpak inog tabon, kay masilaw daan ang Ginoo, tay magkalabulag sila karon dira. Kung magambala dito ang Diyos nga anghel upo dyan tani, kung imo ta sa imahe sa mga anghel, tani kita subong may mga pakpak man. Hindi ka na daya pwedeng anghel, ang butsilingon, nga upod nila da. Genesis 3:22, ari pa kito. Dayon ang Diyos nagsiling, karon. Ariya, ang taho nangin kasubong sa aton. Kay makaibalo na siya kung ang maayo, kag ang malain. O direta naman makita nagambal man Ginoo. Ang Diyos isa lang ang singular. Pero sa word dyan ang tao nangin kasubong na sa aton. It means may upod na naman siya. Kagulpi naman to nangin. Plural. Kumbaga singular siya, sanggambal siya, tapos sanggambal siya, pero paghambal niya na to, gulpi na sa nag-plural. Tisin una da kuno ang kaupod sang Ginoo. Sambal si iban mga anghel. Pero ang Genesis 1:1 lang niya pamatuod niya. Sanggambal na saya. Upod niya ang Diyos. Siya, Diyos nga Amay siya. Upod niya ang Espiritu sang Diyos, which is the Holy Spirit, kag ang Anak, which is Jesus Christ. Kag si Jesus Christ, amo man to ang pulong. Tatlo na di sila ya, kada creation nila ya, wala ni siya gamando-mando lang, wala, hindi involved ang Holy Spirit, kag hindi involved si Jesus. Kumaga tatlo na di sila ka teamwork. Isa kapag ka Diyos. Okay, pagkado, Genesis 11, chapter 11 verse 7. Sa turi ni Babela, itong nagubra-ubra sila sa blasang, nagubra-ubra sila sang turi. Kaya tungod sa kaalam ko nila, ilabuto na nila ang langit. Kaya mo tong rason man, again, palain-lain sang Ginoo ang ilang mga lingwahe. Genesis chapter 11 verse 7. Dali manaog kita, kag tublagon ta ang ila panghambal agud nga indi sila mag-intindihanay. Ari na naman nagambal naman ang Ginoo, gulpi na naman. Dire gin-mention niya naman nga manaog kita. Means plural na naman. Iupod na naman siya. Manaog kita para indi sila mag-intindihanay. Ang concept ni sang Elohim, isa lang sa ka Diyos pero may tatlo siya ka persona. Kag naga-istoryahanay sila. Tama balya, mahimo kita ang tao. Dire na naman, hambalya naman din sa Genesis, sa tore ni Babel na naman. Manaog kita. May upod na naman siya. Hindi na niya ang mga anghel upod dyan. Kaya mga anghel gani gintuga malang, mga created beings mga di ang mga anghel. Old Testament pa lang to Genesis chapter 1 pa lang to ginaging topic ta. Hasta nga, Genesis chapter 11 to. Sa tore ni Babel, kag subong, kag to naman ta sa New Testament. Kumbaga, ari ni ayan ang Trinity sa New Testament. Kumbaga, digto tala ni ayan mabasahan sa Old Testament ang Trinity. Kung ari na gid niya ang Trinity. Kaya ang konsepto sa Trinity, isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Kag diri ni mabalaan. Kung inibla, siya man ni ang Amay, siya man ni ang Anak, o siya man ni ang Espiritu Santo. Kung gabaylo-baylo sa blasang iyang tungod kay Diyos, sa gabaylo-baylo sa blasang iyang ga-transform sa bla, gulpi lang siya mga anak, kagulpi man siya mga Espiritu Santo. Kaya mo ni subong kagto sa New Testament. O sa New Testament lang sanggin ang ano tadi ang venue tadi sanggin baptize si Lord Jesus, sanggin bautismuhan siya.
Kumbaga diri ta makita no, sing baptize ta sa Jesus, na naog ang Espiritu sang Dios, nga simbolo kuno sang pating o ang kalapate or sa English dove. Nga amo ini kuno ang Holy Spirit o ang Espiritu Santo. Tapos nagambali ang Dios, amo ini ang akon hinigug mga anak kag nahamuot gid ako sa iya. This is my beloved son in whom I am pleased. Kumbaga nahamuot gid ko ni sa iya. Ginatukoy di si Lord Jesus Christ. Dili ta makita no, sa ginbaptize si Jesus, may Dios nga Amay, may Dios nga Anak, kag may Dios Espiritu Santo sa isa lang ka binyo. Sa gibaptize no ni John si Lord Jesus Christ, nagulpi mi naghambal sa langit, ini ang akon hinigugma nga anak kag nahamuot gid ako sa iya. Tapos samtang gambal nga may gulpi may mananaog nga daw anyo sang kalapati, simbolo sang kalapati or pating or dove, which is the symbol of the Holy Spirit. Kumbaga sa pagbaptize kay Jesus, hindi lang to isa sila nga naghambal. Nga samtang gambal siya, wala mi nagpamatuod kay digto ta makita sa isa lang ka venue. Si Jesus ara ginabaptize ni John, gulpi lang nagambal ang Dios nga Amay sa babaw, ini ako nagugmana kagulpi man nanaog ang bla nga Espiritu Santo. Drip lang pamatuod na nga tatlo sila. Isa ni kabinyo. Diri ta makita nga may isa ka Dios sa tatlo ka persona. New Testament ta. O ang balpag ni Jesus sa Matthew 28 verse 19 to 20. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pirmi tatlo. Hindi pirmi nga bautismuhan lang sila sa Amay lang. Di man pwede nga bautismuhan mo lang sila sa Espiritu Santo lang. Dapat tatlo gid. Baptismo sila sa nagmando si Jesus nga himuan nyo mga gintuton-an akon mga alagad amon di ang butsilingon ang contents sang Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Himuan nyo mga gintuton-an akon mga alagad o himuan nyo mas lang ang mga believers ko kag baptismo sila sa ngalan sang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Tatlo sila. Dito makita nga tatlo pirmi ang teamwork. Sa Genesis to tatlo man to ang teamwork. Ang balap ni John 1 ni John chapter 1 kag ini ko nung anak ka upod sa Dios. Kumbaga ang kadamando sa Amay ang anak ka teamwork, ang blang espiritu ga teamwork, tatlo gid sila ya. Hindi pwede nga isa lang siya. Di ko magambal ka nga isa lang karon ti out of ano ka na hindi ka na biblical. Kumbaga ang imo pagbatag suno na lang niya sa imo nga ihibalo kang hindi na ni sa alin sa pulong sang Dios nga mo ang Bible. Kumbaga permi tatlo. Dili ta makita ang Trinity sa New Testament. 1 Corinthians 12 chapter 12 verse 4 to 6. Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 paged. 2 Corinthians chapter 13 kag 14. 1 Peter chapter 1 verse 2. Pwede nyo basa sa Bible nyo para mambalog nga itutuod gali nyo nakabutang gid na di. Pag magambal sila gani Espiritu means Espiritu Santo na basta gabasa ka Bible magambal Espiritu it means Holy Spirit. Pag magambal naman gani nga anak it means si Lord Jesus Christ. Pag magambal naman gani or Dios nga Amay, amo na siya ang Dios nga Amay gid. Magambal Dios nga Amay. For example, ginambal di sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6. May sari nga mga hiyas nga espirituhanon. Ito ko isa sa mga spiritual gifts nga mabatunan mo after mo ko naging baton si Lord Jesus Christ. Pero amo man nga espiritu ang nagahatag sinitanan. O ang ginamention di espiritu, kag amo man nga espiritu ang nagahatag sinitanan. Espiritu na din nga ginatukoy means Espiritu Santo o ang Holy Spirit. Verse 5. May natutuhay nga mga paagi sang pag-alagad pero maamuman ang Ginoo nga ginaalagad. Ang Ginoo di or Lord significant na di kay sa anak which is the Lord Jesus Christ. O verse 6. May nanuay tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad pero amuman nga Dios ang naghatag sang tagsa katagsa sang nanuay tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad. Ano ko nambal? Pero amuman nga Dios ang nagahatag. Ang na-mention na din nga Dios which is Dios nga Amay. Kung nabasa ang tagit ng Bible kay para kag tun-an tagit mo takalam sa Espiritu Santo para ma-interpretar tani kag matagan ta sin sakto nga pag pathag kag pag hangop. Dili ta makita sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6, 4, 5, 6. Sa 4 ginambal di ang Espiritu, Holy Spirit. Sa 5 ginambal man di ang Ginoo which is the Lord Jesus Christ. Kag sa verse 6 dili ta makita ang Amay which is
God the Father. Kumbaga, pirmi sila tatlo. Hindi isa lang. Tatlo sila pirmi ka teamwork. Kumbaga, dito ni mabasa, ano, para may sindihan ta, para hindi ta magano. Ang Trinity ko, no, isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Persona sang Amay, persona sang Anak, at sa persona sang Espiritu Santo. Number 2, pagka dako no persona, Diyos. Hindi pwede mambal ka lang ang Amay lang ang Diyos. Hindi pwede nga si Jesus lang. Hindi pwede si ang Espiritu Santo lang ang Diyos. Tatlo gid sila kuno kada persona, Diyos. Kagatatlo. Bisan tatlo sa kuno persona, ka persona, isa sila kapag ka Diyos. Kumbaga, Amay, Anak, Espiritu Santo, lain-lain nga persona, pero isa sila kapag ka Diyos. Kumbaga, ang concept ng Trinity, isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Amo na yung balgang baliban, yung mga monotheist, isa ka Diyos kuno sa isa lang ka persona, kontrade ka sa Bible. Magambal ka naman nga tatlo ka Diyos sa tatlo ka persona, polytheist ka na, polytheism na siya. Kontrade ka man sa Bible. Pero kung magambal ka nga isa ka Diyos sa tatlo ka persona, it means tutuod gid ang nakasulat sa Bible. Kag amo na ang patiyanta, isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Kag ini nga mga persona pirmi ni teamwork. Bisan gani sa tao kung misaron mo, tatlo pirmi na daan ka mention bisan sa creation, Genesis pa lang chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano ko no? Heavens and the earth. Isa pa na, in the beginning time, God created the heavens, space, and the earth, matter. Nagka-compose diri sa atong kalibutan. Space, time, kag matter. Pirmi na tatlo. Sa tawa mo man, tatlo man. Physical, spirit, kag kalag. Pagtuga sa tao nga aton nga lawas, tatlo man kuno ni ang komposisyon ni. Ang physical nga muna yung mapatay taga kadunot gabalik sa duta. Kumbaga iban ginabuhat compose guro ni. Nabutang istanom. Gabalik sa duta mo kay ang balsang pulong kabay sa Bible sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20. All go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. Sa Ilonggo pa, kaya ang tanan kuno magabalik sa isa lang ka lugar. Kaya ang tanan kuno halin sa yabok, dapat magabalik sa yabok, which is yung natukoy physical, isa pa lang na. Napagad, ang spirito sang Diyos or ang spirit nga gatag kabuhi nga mo tong si sangintuga si Adam sa Genesis ginhuyupan sa sang Ginoo kag ini nga taho nangin buhi nga kalag paghuyop to sang espiritu sang Dios sa may ginhurmay nga taho ang ini nga taho nangin buhi nga kalag urang soul pero didto makita ta nga lawas kag spirit kag ini nga soul ini katatlo amo ni sa ang hukman sang Ginoo kay ini ga compose ni sa aton nga una-una de emosyon kag diretso. Kag gusto mo kay hindi ang balik Ecclesiastes himuan tanan nga gusto mo ta himuan pero hindi ka malipat ka man nabat gid sa akon ato bangay gid tayo. Kag dapat samtang hari plan sa kalibutan ang aton kalag pakanon ta ni sang pulong sang Ginoo. Kinami ara kay Jesus. Sa iluhon ka ni Jesus alin sa kamatayon pakadto sa kabuhi. Alin sa paghukom pakadto sa himuon ka niya privilege nga mangin anak ka sang Dios. John 1:12 ang tagsa ka nagbaton kay Jesus nga tagaan sa pribileyo nga mangin anak sang Dios kag balik ta to sa Trinity ta nga topic. Kumbaga ni example ko lang biskan sa creation tatlo permit time space matter pagtugaman sa tao ano physical spirit kag kalag sa Dios amo man ang teamwork Amay Anak Espiritu Santo hindi permi nga isa lang kung magambal ka nga isa lang permite kontradi ka sa Bible. Kumbaga biskan magambal ta isa ka Dios sa tatlo ka persona kag kada persona Dios bisan tatlo sa ka persona isa ka Dios hindi kita magkontradict sa Bible. Kaya makambal ka lang niya may contradiction kung isa sa ka Diyos. Example, nagambal ka di karon nga ang Diyos tatlo ka persona. Tapos sa kadwa mo nga statement, ang Diyos hindi tatlo ka persona. Di mano ka naman, makontradict ka naman eh. Kaya nauna mo itong statement, nambal mo na ko no, ang Diyos tatlo ka persona. Ikadwa gimbawi mo, hindi sa tatlo ka persona. Di may contradiction, wala ka santuan eh. Example ba, magambal ka si Jesus, Diyos. Ikadwa mo statement, nagambal man si Jesus, hindi Diyos. Di wala mga santuan na mo statement. Kag may contradiction, contradictory. Kakontradict ang duwa ka butang nga imo yung panghambal.
Pinsaron ta ko no ang Trinity medyo budlayin sa itsindiyon kung wala ka diyan nakabaton sang Espiritu sang Dios, kay Espiritu sang Dios amuning kapatag sa tao. Kag kung wala ka nagtuon pero biblical diyan Trinity kay nakasulat gid sa Bible. Amo na gani mas nami nga magbaton kita sang Espiritu sang Dios. Kumbaga nagambal si Jesus sa John chapter 16 verse 13. Yeah, but when he the Spirit of truth come, he will lead you into all truth. For he will not speak on his own, but whatever he hears, he speak, and he shall tell you things to come. Kumbaga mas nami ang gabatong kita sa Espiritu sang Ginoo. Kaya hindi ganito Espiritu magatuytoy sa aton sang tanan niya kamaturan pati sa Dios. Kaya hindi lang siya gambal nga iya lang. Kaya ginasumira niya pa kamo sang matabok sa palaabuton. Amo ni ang Trinity. Proceed ta sa first explanation ta ano gani? Ang Diyos may tatlo ka persona. Mga mo niyo, ang amay hindi ang anak, kag ang anak hindi man ang Holy Spirit. Kung magambal karon ng amay, siya man ang anak, siya man ang Holy Spirit, di matupa ka karon sa isa lang na karon niya. Isa lang na. Dito makita ta ginasamtang ginabaptize si Jesus, nagambal ang amay, nag-exist man ang Holy Spirit sa simbolo sang kalapati kag si Jesus, tatlo gid sila ya. Lain-lain sila nga persona. Tapos kan si Jesus tayo karon magambala karon si Jesus sa momantong anak ay ang amay si Jesus gapredan sa amay si Dinot sa gapre karon niya before sa gintaltal to before sa ginlansan sa cross sa gapre sa garden of Gethsemane dito sa gapre kumagambala ka si Jesus sa momantong amay gapre sa siya ako galingon tapos mapre sa Lord hindi ni pag ianong kupa sa akon tapos masabat naman to sa babaw tignin to ni Jesus siya ako galingon mapre sa siya ako galingon dito makita nga may Dios nga amay Dios nga anak kag Dios Espiritu Santo. Nagambal man di si Jesus me and my Father are one. Ako kag ang amay isa lang. Mo pa gining nambal si iban nga si Jesus kunong amay man. In unity they are one. Isa sila kapag ka Dios. Pero sa persona hindi sila pareho. Kaya lain ang amay, lain man ang anak. Si Jesus hindi ang amay. Ang amay hindi si Jesus Christ. Amo ni sang concept ng Trinity. Isa ka Dios sa tatlo ka persona. Pero they are equal in terms of unity. Sa pagka-Diyos, equal sila. Ang anak mo kuno, pero ang anak hindi ang Espiritu Santo o ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi man siya ang anak. Kasi nang nabaptize to si Jesus, gulpi nagtuwaw ang blang Espiritu. Di patuwaw niya patong blang Espiritu, ganito kung siyam lang to mismo ginabaptismuhan. Tignin to, tari karon niya. Di ka pa matuod ang Bible nga ang amay lain, Jesus lain man, ang Holy Spirit, ang blang Espiritu lain man, pero in terms of unity, isa sila kapag ka Diyos. Amo nang konsepto sang Trinity. Nagambal pa si Jesus. Pero nagasiling ako sa inyo sang matuod, mas maayo para sa inyo nga maglakat ako. Tungod kay hindi ako maglakat, ang mananabang, which is the Holy Spirit, hindi magabot sa inyo. Pero kung maglakat ako, dayon ipadala ko siya sa inyo. Kung magamba kami lang si Jesus, galing Holy Spirit, paglakat niya ba, malik man siya. Kasi nga nangambal sa statement niya diyo. Na, hindi ta kamuya pagpabayaan nga ilo or mga orphan. Kumbaga, malakat ako kay para mapadala ko din sa inyo ang counselor, ang mananabang, nga batunon sa tagsa-tagsa kung mga nagbaton siya, nga amo ang Espiritu Santo. Dito makita nga ang anak gali hindi siya man ang Holy Spirit, ang amay hindi ang anak hindi man siya ang Holy Spirit. Pero in terms of unity, isa sila kapag ka Diyos. Padalaya ang Holy Spirit, kaga mo na dapat batunon ta si Lord Jesus. Yan mo ning Holy Spirit gapatag sa tud sa kamaturan mo mani ang selyo nga kita gintubusan Dios, kaga mo ning assurance tayo nga may kabuhi kita nga wala sang katapusan, ang Holy Spirit, kaga mo dapat batunon ta ang Holy Spirit. Ano ko nung una natang explanation? Ang Diyos may tatlo ka persona. Ikadua tang explanation, proceed ta. Ang kada persona kuno Diyos. Ang amay Diyos, ang anak which represent Lord Jesus Christ, Diyos man siya. Kagambla ang espiritu kuno Diyos man siya. Kaya ang kada persona kuno Diyos, amo na yung ikadua concept sa Trinity. Una, ang Diyos may tatlo ka persona. Ikadua, kag kada persona Diyos, ang amay Diyos, si Lord Jesus Diyos, kag Espiritu Santo Diyos. Then ako na makita ani nga si Jesus Diyos.
Or sa ipangwala sa iban. Kaya gusto sa iban natin ang grupo, mabasahan din sa Bible mo. Mambal si Jesus. Ako Diyos. Ang mga ng concept ng gusto nilang batayan, literal gid nga pagambal ni Jesus. Pero kung basahon ta from Genesis to Revelation, kapamatuod ang mga ginhimo ni Jesus, pati yung pagkabanmanhaw ya kapamatuod nga siya ay Diyos. Diyos gid saya. Kaya sa ginsiguran, ara na siya sa pulong. Kumbaga, ara na siya sa ginsiguran, amuto siya ang pulong. Diyan ko na makita nga si Lord Jesus, Diyos. John chapter 1, verse 1 to 4. Proceed pagit ka sa 14. Kaya mo makita nga, ang ina nga pulong ko no, nga nagpakaunod, ginbusong na Maria, ka nagpakatao, kagamuto si Kristo Jesus. John chapter 20, verse 28. Sang gadwa-dua si Tomas, gulpi na pakita si Lord Jesus. Nga i-goal di sa ako no, para lang magpati kay goal di ang imo kamot, kaya mo nang gusto mo kondisyon para patiyan mo nga buhi ko. Nga nabanhaw ko, i-goal ang imo nga tudlo diri sa agis ang lansa. Di siya napamatudan ni Tomas, sinambal ni Tomas, wala to nagambal si Jesus. Si Jesus, si Tomas kaya mismo nag-address kay Jesus. Ginoo ko kag Diyos ko. Okay? Klaro na sa aton. Ari pagid, Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Titus Tito bla 2:13, Titus 2:13 sa Tagalog o sa Ilonggo Tito. 2 Peter chapter 1 verse 1, Romans chapter 9 verse 5, Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah 40 verse 3, Colossians chapter 2 verse 9. Amon siyang kapamatuod nga si Jesus kuno mismo ano, Diyos. Ikaduha to no, ang amay Diyos, si Lord Jesus, Diyos. Ito balik ta din ay proceed pa sa ikatatlo. Sa Holy Spirit naman ta. Kumbaga ang Holy Spirit la Diyos niya kung ano lang ni. Pero ang Bible kapamatuod mga verses ng Holy Spirit gali Diyos mismo. Acts chapter 5 verse 3 to 4. Ang venue na dito si Hanina kasi sa pera. Anang ipamligya nila yung mga pagkabutang. Tapos ang bali ni Pedro sila nga wala kamoya. Tapos ang nabaligya na nila naglabo to sila, nagtago to sila to. Ang bali Pedro di ba ang pagkabutang inyo sing obligya inyo pagyapon. Kumbaga arab lang doon na dala sa espiritu sa kwarta. Tiambal ni Pedro, nga wala kamo sa tao gabutig, kundi sa espiritu sang Dios kamo gabutig, sa Holy Spirit. Ting magasawa to si Hananiya kay sa pera patay gid. Napatay si Hananiya kay sa pera tungod sa pera. Si sa pera napatay tungod sa pera. Muna di ang Acts chapter 5 verse 3 to 4. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ano gamba ko na de? Ang Espiritu sang Diyos nagapuyo sa inyo. Ang Holy Spirit sang Diyos nagapuyo sa aton. Okay? Pamatuod yan, ang Holy Spirit, Diyos man. Talmo or Psalm 139 verse 7 to 8. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. Kumbaga, diri nakahambal ko na ang Holy Spirit ng amuning gausisa sa aton nga mga tagipusoon. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6. 2 Corinthians 13 verse chapter 13 verse 14, Ephesians chapter 4 verse 4 to 6, ano pa gid? 1 Peter chapter 1 verse 2. Basahon niyo no ani pang mention ko. Kaya para mabasahan niyo man mismo sa inyong balay gali nga ituod gali ni. Ang Holy Spirit gali Dios man, hindi lang sa silingan nga may ano lang. Oh, kadua to ano gani? Kadua ta nga explanation. Una-una ko na no. Ang Diyos may tatlo ka persona, ikadua, kagang kada persona Diyos, ikatatlo ari, bisan may tatlo sa ka persona, isa lang siya kapag ka Diyos. Di antani ko na makita ang mga verses sa Bible ni, ang Diyos isa lang. Pero sa persona tatlo siya. Dito makita anong ang verse is ang Diyos isa lang. Deuteronomy chapter 6 verse 4, 1 Kings chapter 8 verse 60, Isaiah 45 verses 5 to 6, Isaiah 45, 21 to 22, 44, chapter 44, 6 to 8 pagid, ang Isaiah man. 1 Timothy chapter 2 to 5, Romans chapter 3 verse 30, 1 Corinthians chapter 8 verse 6, kag James 2:19. Ano ba sa James 2:19? Nagatuo ka ba lang nga may isa ka Dios? Maayo na. Hindi mo nyo gani gatuo man kag nagakurong pa. Dili na makita ko nga may isa ka Dios. Isa ka Diyos nga may tatlo ka persona. Kung ipasagpasaraw naton ang Biblia. Amo na before ka mag kuha das ng isa ka verses.
siguraduhon mo gidanay nga nabasahan mo to ang Genesis hasta sa bugna or sa Revelation. Hindi ka danay magatag konklusyon mo nga wala mo pa to ma-studian. Kay base karon ang imo nga pagtuon da karon imo lang gid ya. Possible nagambalan pulong sa Dios, nagambalan tao nga malaot. Wala Diyos, nakambal sa Bible, wala Diyos. Nambal sa Bible, wala Diyos. Kaya gali kung basa, mula na yun, nagpudyot na sa verse, nagambal siya nga, ambal sang, buang-buang, ambal niya kuno sang malaot, wala Diyos. Dito sa nagpuko sa nabasa niya, wala Diyos, kaya mulang itong verse niya nabasaan. Pero kung basahon mo gali ang bilog na chapter, bilog na libro, ang ambal gali daya, naghambal ang buang-buang sa iya kaugalingon, wala sing Diyos. Wala ito ulit yung basa yang para sa iya. Dito lang sa nagpuko sa wala sang Diyos. Kag dapat basahon tagid ang bilog nga chapter, bilog nga libro, hindi ka pudyot-pudyot lang kay para hindi ka dakron magtalang-talang. Kay para hindi ka pagampangan sang imo nga imahinasyon. Ano ko na ikatatlo, bisan may tatlo ka persona pero isa lang siya kapag ka Diyos. Kaya kita mo, ang demonyo ganit ko na, nagatuo nga may isa lang ka Diyos, nagakurog pa. Pero ikaw yan, nakabaton ka na, doon sa wala, doon sa okay lang sa imo nga hindi magbasa Bible. Nakabaton ka sa naka-Jesus, okay lang magtalikod ka sa buong siya. Yung pamangkot, nakabaton ka gid bala. Kaya doon sa okay lang sa imo nga makabasa ka Bible, makapiloship. Kaya pwede lang yang hindi. Pwede lang hindi kada kadayaw siya. Nagsalig ka sa mga upod mo lang, kung wala upod mo, hindi ka man kadayaw. Nami man na siya, nami magid may fellowship. Pero kung nagsalikan lang sila nga kung wala na fellowship, hindi ka nakadayaw, kusyonay mo kung galingon, tuntuod daya nagbaton si mo. Yan tuntuod yung nagbaton, iblang nga spirito, may convict din na iya. Simbaha ang Diyos, dayawan ang Diyos, basta hadang iya nga mga pulong. No, kung summarize ako ng Trinity, ang Diyos may tatlo ka persona, kada persona Diyos, bisan tatlo sa ka persona, pero isa lang sila kapag ka Diyos. Ginadeny ni nila sa Trinity sa ibang mga grupo. Pero ang Bible di pa matuod, di nga may Trinity. Damo gadinay nga hindi exist ang Trinity sa Bible, pero ang Bible naga tukoy sa Trinity. Ang iban yung mga monotheist, mga monotheist gambal isa ka Dios, isa lang ka persona. Nagambal naman ang mga polytheism, tatlo ka Dios kuno ang pagitindi ng Trinity, tatlo ka Dios, tatlo ka persona. Pero kung mag-base kita sa Bible, sa pulong sa Diyos, hindi pa matuod yan nga, isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Pag ini nga persona, kadagiyo nila teamwork sila na di. Na kung masahon ta, kuno nga mga non-Trinitarian religions nga exist diri sa ato na sa Pilipinas lang. Sa Pilipinas kuno nga mga wala gapati sa Trinity. Yang balta, mga monotheist ni sila. Nauna Iglesia ni Cristo. Gapati sila nga, isa lang ka Diyos, pero wala sa tatlo ka persona. Para sa ilayang anak si Jesus Christ siya, taho lang niya. Pero ang Bible aga pamatuod sa libro ni Juan pa lang. Pamatuod nga si Lord Jesus mismo ya Diyos. Siya tuong pulong anak ng Diyos nga nagpakatao. Kaya para tubuson kita sa aton sa lapagi sa pagpalansang sa krus kita may kaluwasan. Kagpaagi siya nga pagpaagay sa niya dugo sa krus. E kung di sa magpaagay sa niya dugo sa krus, wala sing kaliwasan. Kita mo sacrifice mismo ang sang Diyos nga may niyang anak kay para lang ikaw may kaluwasan. Pero ginadeny mo pa rin. Hindi sa Diyos. Pero ngalan sa inyo da nga pagtulunan, iya ngalan ginadala nyo, pero wala ka mo gapati nga siya Diyos. Di paano ka na niya luwason kung mismo gani nga wala ka mo gapati nga Diyos siya. Ngalan nang niya yung ginadala, pero wala gapati nga siya Diyos. Kadwa, no pagid ko no? Jehovah's Witness. Kingdom Hall of Jehovah's Witness. Amon sa mga isa man na, ang ginatukoy tadi, wala tayong di ang mga religion, kundi gina-explain ta lang ang mga non-Trinitarian religions or ang mga reliyon nga wala nagapati nga ang Trinity sa Bible di exist. No na mo to INC Iglesia ni Cristo, kadua Jehovah's Witness. Nagapati ni sila nga si Jesus kuno Dios pero small God lang niya sila. Pero hindi kuno partner sang Trinity. Hindi gyapon Trinitarian. Si Jesus kuno hindi kuno small God lang gid siya, gamay lang gid siya. Pero magkibasahan mo sa Bible, ang Trinity, kapamatuod nga, iskan lain-lain sila ka persona, pero isa sila in terms of unity. Kag meaning ka ba isang God governed, kadumalar. Isa sila kapag dumalar. Ano pagad? Ari basahan nyo lang ni, kamo na mismo yung ibalo sa ilang mga doktrina, Mormons, basahan nyo ang Jesus Christ of Latter-day Saints.
Basahan nyo lang para kamo mismo mga pamatuoy kung inablat tigid kung hindi. Ari pagid Apulo si Kibuloy. Oneness ni sa. Tapos maklaim siya ko nung before ko na maluwas ang tao dapat pirmahan niya na. Tapos yung punta siya pang linog. Kung wala taga basa sang Bible, padala-dalaman tato ya, papirma tato kay para maluwas ta kay hindi taga yung papirma siya, hindi ta maluwas. Pero ang bal ni Jesus sa Matthew 24:24, for false prophet and false Christ will arise and show great signs and wonders to deceive if possible even the elect. Kumbaga magapakita sila sa mga milagro pag mga makatilang-ala nga bulang, mapakilala sila nga sila ang anak sa Diyos. Okay, para kuno patalangon nila bisan pagani kuno ang mga pinili. Kung pinili ka da kag wala ka da basa-basa Bible, salig lang da total save naman ko okay na ni. Bala ka da magabot ang time ya kibot lang wala mo to yagan work out ang salvation mo. Magambal work out ng salvation, hindi mo yan sila nga kinanglan mo mga budlay para maluwas ka. Kumbaga ang kaluwasan nga nabatunan mong salvation, dapat mo ikabuhi, pandaron mo bla, paganahon mo sa imo nga kabuhi. Hindi ka mag-claim sa imo kagalingon nga nagbaton kay Jesus, save ka na, pero imo kabuhi, hindi mo gani makita nga may Diyos ka. Hindi mo nambal ni Paul, work out your salvation. Umula na misinterpretar sa iban, na kinanglan ko pa bla, total luwas na ko mga budlay pa ko kay para maluwas ko ng mga budlay ko. Nambal sa Bible, work out your salvation. Ang kaluwasan nga nabatunan mo, pag kay Lord Jesus Christ, ikabuhi mo, paganahon mo, pandaron mo, kaya para makita nila imo may mga binuan, magdayaw sila sa imo ang may sa langit. Ano pagad, Muslims, hindi sila mga Trinitarian. Hindi sila mga Trinitarian. No, kagkabay pa, nga, basta ta permi Bible, basta permi wisdom sa Holy Spirit, kaya para itsindihan nato ang yang mga pulong kag mapatag tas insakto nga kung may mamangkot sa aton blarang do hindi man ta siling blang nagagtuyo tayo sa gira nga wala sang dalasing armas. Yun nga sa tanan kag before ta magtakop closing prayer ta no. Ginong Amay, salamat sa imo mga pulong subong nga ginhatag sa amon, salamat sa imo paalam nga ginimpart sa amon. Iskan i-deny pa sa iban nga mga grupo Ginoo gapamatuod nga ikaw nga Dios may tatlo ka persona. Exist ang Trinity sa Biblia, sa Bible, Lord. Kag salamat. Salamat man Ginoo for sa mga nambal sa book of John chapter 16 verse 13 nga dapat kili Ginoo batuno namon ang kamatuoran Ginoo ya kay inigiling Holy Spirit. Simbolo sang espiritu sang kamatuoran amo ning magatuytoy sa amon sa tanan nga kamatuoran parte sa Dios. Kag salamat Ginoo kag ini nga nang kamatuoran nagahilway sa amon. Kag ini nga kamatuoran Ginoo amo man ni si Kristo Jesus. Sa imo hambal sa imo pulong sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him, Ginoo. Kag salamat Ginoo kag sa mga nagapamati subong Ginoo sang amon nga akon nga pagpatag sa amon nga pagpatag Ginoo. Lord, ikaw magabukad, maga-open sila tagi pusoon sila una kung sa diin Ginoo maintindihan nila Ginoo nga ang Trinity exist sa Bible. Nga ikaw isa ka Dios sa tatlo ka persona. Kag we pray man Ginoo nga imo provide ang sa tagtag sa amon nga sang kaalam panginanglahanon namon Ginoo kung sabihin Ginoo madipinsahan namon pagtuo bisan sa mga provision sa amon kinanglahanon sa amon nga mga pagkaon ikaw mag-provide Ginoo pero labaw sa tanan spiritual Ginoo kagapati gamay Ginoo basta galabaw ang spiritual Ginoo maga-flow lang na Ginoo ang mga ibang aspeto sa blessings which is physical, emotional, psychological Ginoo pero labaw sa tanan pun-a kami spiritual Ginoo. Kag salamat sa siling adlaw nga mo ginhatag sa amon biskan sa mayo nga tiyempo. Kag iniamon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. May nga sa tanan.